mapagligtas. Hallelujah. Hallelujah. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Walang hanggang katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, at dakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, dakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, tataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay
sa kalangitan, ang iyong kawanatian, ang kapilaan mo'y di makapantayan. Pupuri ka. Yes, Lord, hallelujah, Lord. We are here for inspiration, the highest praise, Lord. Alam mo, favoritas, Lord. You are the King of Kings. You are the Lord of Lords. Itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pwede po natin kantayin ng kanta na wala po yung music. Dahil po sa kalangitan, wala na pong music. Puro po boss lang po marinig natin. Boss po natin, boss po natin, Panginoon. Boss po natin, Lord, ng ating lahat. Pupuriin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y
tulad sa aming tulad at kami pinagtipon-tipon at para po ipahayag sa inyo at para po ibigay sa inyo kung ano po ang nararapat sa inyo, Lord. At kami po ay nandito po. So, salamat po, Lord, sa aming kasalanan, Lord. At sana po, ito po yung inyo po. At sana po. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Pinuhay na naman ni Lord ang ating mga dugo upang purihin siya. Amen. Tinatawaan po muli bago tayo magsimula sa ating divine message, opening prayer po para kami. Okay, sorry. Tutungo naman po ulit tayo sa divine message, Brother Jonathan. Amen. Amen, welcome po. Praise sa pong mapagpalang araw po mga kapatid. Amen. Amen. Sino pong nagagalak dito? Amen. Amen. So bago po tayo dadako sa salita ng Panginoon, inanyayan ko po ang lahat na tumayo. Tayo po hihingi ng wisdom na namumula sa Panginoon. Hallelujah. Amen. O Lord God, Ama naming dakila, walang katulad sa iyo, Panginoon. Makapangyarihan ka nga Diyos at pinakita niyo po sa amin, Panginoon. Nung kami po, Panginoon, Lord God, ay wala pang relasyon sa iyo, Lord. Na hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, pero ginawa mo po kami karapat-dapat. Tinawag niyo po kami, O Lord, na maging mga anak, Panginoon. Salamat, Lord God. Hindi ba namin nakita, O Lord, kung ano ang ginagawa mo, Panginoon, Lord God, sa cross ng Calvary, Panginoon, but naramdaman namin, Panginoon, Lord, ang sakit, ang lahat ng paghihirap mo, Panginoon. And dahil sa amin, Lord, muli, Panginoon, Lord God, sa iyong salita na ginagamit niyo po sa araw na ito, Panginoon, Lord God. Hiling at dalangin ko po, Panginoon, na ito po'y maisabubuhay namin, Panginoon, Lord God, habang nandito pa kami, Lord, sa liputan ito, Panginoon. Gibayan niyo po kami palagi, O Lord God. At ganoon din po, Panginoon, sa iyong abang lingkod na ito, O Lord. Inaakit ko po palagi, Lord God, na kung wala po kayo, wala po akong magagawa, Panginoon. Gamitin niyo lamang po ako, Lord, para sa iyong salita, Panginoon. Ikaw po ang mangusap sa aming mga buhay, O Lord God. At winawasak ko din po, Panginoon, ang gawa ng diablo, ang walang ganang pakikinig in Jesus' name. Ura pa kasakaya haha. Walang gana sa iyong salita, Panginoon, Lord God. Winawasak ko, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Bagkos, O Lord, ang iyong salita, Panginoon, patuloy na manahan sa aming mga buhay, Lord. Amen. Salamat po, Panginoon, at pinupuri ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Tayo na po yung makakaupo na, mga kapatid. Praise. Alam niyo po, mga kapatid, ako po yung nagagalak. Dahil, although ginagamit na ako sa Pilipinas, pero iba pa rin pag dito ka ginagamit ng Panginoon. Amen. Kasi dito talaga, huhubugin ka ng Panginoon eh. Amen? So, ang mensahe ng Panginoon ngayon ay makikita natin sa John chapter 1, verse 12.
Sabi po dito sa Tagalog, kapatid, datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsisitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan. Although related to sa pinapag-aralan natin kanina sa Bible study. Amen. So, makikita natin dito mga kapatid, kung mayroon po kayong mga Bible, sundan nyo lamang po ako. Sabi dito, natapot ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa katuwid bagay, ang mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan. So, makikita natin dito, sa mensahe ng Lord, sa salita ng Panginoon, may dalawang klaseng Christian. Bakit po? Dahil marami ang nagsasitanggap sa ating Panginoon pero hindi nagsisimpalataya. Siguro po, kung lahat lang na tumanggap sa ating Panginoon at nagsisimpalataya sa ating Panginoon, hindi na tayo kasya dito. Hindi pwedeng buwagin yung tumatanggap ka sa Panginoon na wala kang pananampalataya. Hindi ka makapagpatuloy nun, kapatid. Kaya, kung tumanggap ka sa Panginoon, nandun po yung pagsampalataya mo sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi dito, may dalawang tinatawag na Christian. Ang isa ay born again Christian at ang isa ay Christian lang. Napatunayan ko po sa buhay ko, mga kapatid, nung nagtatrabaho po ako dito na marami po akong kaibigan na ibang lahi, sabi niya, Christian ka ba? Sabi ko, no. I am a born again Christian. Proud po ako. Ang born again Christian po, baka mamisinterpret po natin, hindi po siya religion. Ito po ay dapat maangkin ng bawat isa. Ito po yung relasyon sa Panginoon na tunay na binago ka ng Panginoon. Amen ba? Amen. Tapos, sabi niya, ba't yung iba Christian pero yung mga ginagawa nila ay hindi katulad na ginagawa mo? Sabi ko, iba kasi sila sa akin, kaya nga born-again ako eh. Sa atin sa Pilipinas naman, alam naman natin doon na maraming Christian pero hindi natin makikita sa buhay nila na sila po'y born-again Christian. Christian lang. Amen? Kaya, sino pong proud dito na born-again Christian siya? Amen. Amen? Huwag po tayong mahiya. Amen po? Amen. Amen. So, ang title po ng mensahe ng Panginoon, commitment. Kung wala po tayong commitment sa Panginoon, hindi po tayo makapagpatuloy sa pagsunod ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, maraming tumanggap, pero hanggang doon din sila. Hindi nila sinampalatayanan ang Panginoon. Kaya, bumalik sila sa kanilang mga buhay makasalanan. Amen po? Kaya ngayon, tuturuan tayo ng Panginoon kung paano sumunod sa Kanya. Amen po ba? Amen. Walang matutulog, kunti lang mensahe ni Lord. Amen po? Sabi nga ng salita ng Panginoon na sinusulat ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 5:17. Sabi dito sa Tagalog, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsisilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Amen? Sabi dyan, therefore, if anyone is in Christ, there is a new creation. All things have passed away, and look, new things have come. Amen. Amen? Dapat makita yun sa ating mga kapatid na tayo'y binago na ng ating Panginoon. At may
anim po na ituturo sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Amen? Sabi dyan, submit to God or magpasakop sa Diyos. Bakit, brother? Kailangan ba talaga? Kailangan. Kasi, kung hindi po tayo magpasakop sa Diyos, mga kapatid, hindi natin malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos na gawin natin. Amen po? Amen. Number 1, maglaan ka ng oras para basahin ang salita ng Panginoon. Busy tayo sa mga cellphone. Aminin man natin yan sa hindi, pero totoo yun. Maglaan ka ng oras para basahin ang salita ng Panginoon. Bakit po? Dahil dyan po tayo tinuturoan ng Panginoon kung ano po ang dapat nating gawin at sundin. Amen po? Joshua chapter 1 verse 8 po. Sabi dyan, ang aklat na ito, yung Bible, yung sinasabi ni Joshua. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagkikinhiwain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuti kawakasan. Ano daw? Araw at gabi. Isang oras lang hindi natin kaya. Pero kung maglaan ka, kapatid. Kasi po, kung magbasa po tayo ng Bible, para na rin nagkausap kayo ng Panginoon. Bakit? Salita yun ng Panginoon eh. Amen? At doon po ako, alam niyo mga kapatid, doon ako hinubog ni Lord. Sabi ko, Lord, paano ba sumunod sa iyo, Panginoon? At ito ang i-reveal sa akin ng Panginoon. Paano ba kita nabago? Dahil sa salita ng Panginoon. Kasi, pag sa tao, bawat tao kasi, may sinasabi na, wala naman akong kasalanan. Hindi ko na kailangan si Jesus dahil tapat naman akong tao. Pero ang totoo, walang taong hindi nagkasala. Lahat nagkasala. Yun sa tao yun ha. Kaya nga magbasa tayo ng Word of God eh. Kasi akala natin tama yun, pero sa Panginoon pala hindi tama. Amen? Amen po ba? So maglaan na tayo ng oras. Amen? Hallelujah. Pangalawa, mga kapatid, sabi dito, kailangan makita sa ating mga buhay na may Panginoong Hesus na tayo. Sino po mga bago dito? Ngayon lang nakasamba? Wala. Puro na mga umaatin. Bagong dating. So, sinasabihan tayo ng Panginoon dito na kailangan makita sa ating mga buhay si Jesus. Bakit po? Alam niyo mga kapatid, hindi po tayo makakapag-share ng Word of God kung hindi makita sa tao kung tayo binago ng Panginoon. Babalikan lang tayo nun. Halimbawa, mag-share ako ng Word of God. Tapos nakita nila sa akin na mayroon pa akong ginagawa na mali. Tapos mag-share ka sa kanya. Ang ibabalik lang sa'yo, Brad, baguhin mo muna yung sarili mo bago ako atin sa panambahan niya. Di ba? Kaya, sabi ng Panginoon, kailangan makita siya sa ating mga buhay. Basahin po natin ang Mateo 5:16.
Sabi diyan, lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Mga kita sa ating mga kapatid. Siguro, kung tayong lahat makita sa atin ang ating Panginoon Hesus sa ating mga ginagawa, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 3, 4, 5 ang madala mo sa Panginoon. Bakit? Nakita nila na tunay ang sinasamba mo. Nakita nila kung paano ka binago ng Panginoon. Amen po? Sino pong makapagsabi dito na kung may problema, praise the Lord? Ba, iba na yata yan, brad. Pero yun po ang totoo. Yan po ang nakikita ng mga walang pananampalataya. Pag may problema sila, anong kinahantungan? Yung iba nga mga kapatid, nagpapakamatay. Di ba? Depression. Pero, pag may Panginoon ka, hindi man lahat na mag-praise the Lord, pero mayroon nga magsasabi, praise the Lord. Bakit? Alam niya, sa mga problema na dumating sa kanya, hindi siya pinapabayaan ng Panginoon. Amen. Amen po? Amen. Kaya, praise the Lord. Hallelujah. Yun po eh. Yun po ang hindi nakita ng mga tao. Pero pag mayroon kang tunay na relasyon sa Panginoon, marami kang madadala, kapatid. Although, madali lang naman, lalo na pag ang tao nandun sa problema. Madali mo siyang akayin. Bakit po? Hindi talaga kaya ng tao kung wala ang Diyos eh. Pero pag sinasabi mo, Brad, atin ka sa panambahan namin, tutulungan ka ng Panginoon. Yung mga problema mo, tutulungan ka ng Panginoon. Amen po? Lahat naman tayo may problema, amen? Pero praise the Lord, hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Amen? Kaya patuloy lang tayo na sumunod sa Panginoon at makita sa ating mga buhay na may Panginoon na tayo. Amen po? Amen. Number 3, magpagamit ka sa gawain ng Panginoon. Ito, mahirap to talaga. Lalo na sa mga bago. Pag sinabi ng pastor, sis, Brad, ikaw mag-pray. Ba't ako, pastor? Hindi ako. Siya mo naman. Sunod na ako, pastor. Sunod na gawain. Hindi na umatin. Totoo po yan. Ranasan ko po yan. Kaya wala pa tayong dyan. Amen. Kaya sabi ng Panginoon, magpagamit ka sa gawain ng Panginoon. Dahil umpisa pa lang yun, kapatid, na hinuhubog ka ng Panginoon. Lahat naman ng tao dumadaan sa ganun eh. Yung pag-pray mo, parang nangangutal ka, hindi maiwasan yun. Pero pag palagi ka nang ginagamit ng Panginoon, may iiyak ka na lang. Ba't nagagawa ko yun, Lord? Dahil tinitingnan ng Panginoon yung puso mo eh. Ba't strict na akong mag-pray? Tinitingnan ng Panginoon ang puso natin, kapatid. Kaya, kung sabi ng pastor, ikaw mag-pray, sis, Brad, huwag na tayong tatanggi. Amen? Huwag po natin iasa sa pastor sa totoo lang. Kasi, alam naman natin na tayong lahat ay iisa na pupunta sa langit.
Amen. Sino po tagalangit dito? Amen. Amen. Huwag tayong mahiya. Tagalangit ka tayo eh. Amen. Amen. Isa-isa po tayong harap sa Panginoon. Kaya po ito yung tinuturo ng Panginoon. Dahil mayroong sequence dito sa bandang huli eh. I do believe yung sequence na yun, wala tayo doon. Kaya ginagalit tayo ng Panginoon sa kanyang salita ngayon, kapatid. Magpagamit ka sa gawain ng Panginoon. Kung tagaluto ka. Tagakuha ka ng mga kaluluwa. Gawain din yun ng Panginoon eh. As a worship leader. Basta lahat ng ginagawa mo para lang sa kapurihan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Basahin po natin ang Colossus chapter 3 verse 23 to 24. Colossus chapter 3 verse 23 to 24. Sabi dito, anumang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. 24, sabi dyan, yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Kumbaga kapatid, yung mga ginagawa mo dito, lalo na sa gawain ng Panginoon, hindi yung mawawala. Kung hindi man tayo maabutan ng Panginoon, na siya po'y babalik, pero ako po'y naniniwala, kung patuloy po tayo na sumusunod sa Panginoon, kahit patay na tayo sa physical, pag balik ng Panginoon, kukunin niya tayo. Amen? At ang kagandahan doon mga kapatid, nung tayo po'y humarap sa Panginoon, uy! Pastor Joel, marami kang mga kaluluwa na dinala. Marami kang kaluluwa na pinatanggap para sa akin. Alam niyo ba mga kapatid, mayroon tayong crown. Siguro, kung may makakaalam man, pero kunti lang, pero yun po ang totoo. Welcome, my faithful servant. Napakasarap pakinggan mga kapatid kung yun po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Amen? Amen po? Amen. John 3:16 po. Ito po yung puso ng Bible eh. Sabi dito, kahit hindi niya to, alam ko sa ulado niya to. Sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak, wala pong iba ang ating Panginoong Jesucristo, upang ang sinuman sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po'y pangako ng Panginoon. Na itong ginagawa natin, ay mayroon po itong kabuluhan pag tayo po'y harap na sa Panginoon. Kaya, kung mayroon mga prayer meeting, Bible study, kahit pagod ka kapatid, punta ka. Dahil alam mo, nasa ganong mga pagsunod sa Panginoon. Kasi, sabi ko nga, ang tinitingnan dito ng Panginoon, yung puso natin eh. Kung pupunta ka, kahit pagod ka, natutuwa ka si Lord. Natutuwa. Yan ang anak ko. Kahit pagod, basta sa gawain ng Panginoon, nandun pa rin. Sarap pakinggan. Pero po, yun po ang totoo. Amen po? Hallelujah. Pang-apat po, ipamahagi mo ang salita ng Panginoon. Ito na. Sabi nga ng pag-aaral kanina, nakatanggap ka na sa ating Panginoon. Huwag mong itago dito sa puso lang.
dapat i-release mo din ito sa mga taong walang relasyon sa Panginoon. Kasi hindi naman lahat ng tao, pero may tao talaga na bahala na sila. Basta ako nakatanggap na sa Panginoon. Hindi. Hindi ganun. Kung hindi, kung ano po yung natanggap mo, dapat ibahagi mo rin sa mga tao na wala pang relasyon sa Panginoon. Amen? Alam niyo mga kapatid, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon dahil ako po yung ex-abroad na, pero dito pa rin sa Saudi noong 2020. Nag-exit ako dahil nalipat ako ng Jeddah, hindi ko kinaya yung Yumi doon. Nag-exit ako, tapos 3 years akong nandun sa Pilipinas. Alam naman natin sa Pilipinas, pag wala ka talagang trabaho, kahit may nadala kang pira mula dito, talagang uunti-unti uubusin yun. Oo. Kaya, nung nag-pray ako sa Panginoon, na Lord, kung loobin niyo po, Panginoon, na ako po yung makabalik sa bansang Saudi, I pray, Lord, na alam ko na ginagamit niyo na po ako doon. I pray, Lord, na marami po akong maakay na tao. Lalo na po sa kumpanya namin. Alam niyo po, to God all the glory po. Wala po ako kung wala ang Panginoon. Marami po akong nadala sa Panginoon. At yun po yung pinag-pray ko po sa Panginoon nung nandun pa ako sa Pilipinas. Kaya, kung mag-uusap kami ni Lord, mga alauna ng gabi, alas 2, kasi hindi ka makapag-focus, hindi ka makapag-usap kay Lord kung sa alas 8, alas 9 pa lang kasi yung kakwarto namin, maingay. So alam niyo mga kapatid, ako po yung naluluha. Sabi ko, Lord, grabe yung pinapakita mo sa akin, Panginoon. Ako po ay pinakababang tao lang po. Pero yung ginagawa mo po sa akin ay higit pa sa marunong. Kasi nga, mahirap yun kapatid na mag-share ka ng Word of God kung wala ang gabay ng Holy Spirit. At to God all the glory, tinuturuan po ako ng Panginoon. Sabi niya, sa mga kapatid na bago, ikaw pong mag-alaga sa kanila. Mayroon ng lalamig, mayroon nag-iinit, iba-iba pala. Sabi nga ng iba, mahirap pala maging pastor. Kasi mas madali pa yung magbantay ka ng baboy. Kasi pag sinasabi mo na pakainin mo lang sila, hindi katulad ng kaluluwa. Mayroong mabunganga. Kaya naintindihan ko po yung mga pastor eh. Nandun po yung pagpakakumbaba po. Amen? Iba-iba po tayo ng aminin man natin sa hindi. Pero kung magpatuloy tayo sa Panginoon, patuloy tayo magpagamit sa Panginoon. Yung mga hindi natin ginagawa dati, gagawin natin ngayon sa Panginoon. Amen po? Amen. Basahin mo natin ang Luke chapter 10, verse 2. Luke chapter 10, verse 2. Ito
ito pong senaryong ito mga kapatid, ito po'y ang mga apostol niya, binigyan niya ng authority na mag-share ng Word of God. Dinala dalawa-dalawa niya yung mga apostol niya. Sabi dito, at sinabi niya sa kanila, sa katotohanan ay marami ang aanihin na dapat kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng manggagawa sa kanyang anihin. Ang tinutukoy po dito mga kapatid, maraming mga kaluluwang hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Pero kukunti lang ang mag-aani. Kumbaga, kukunti lang yung mga pastor. Kaya nga, huwag nating iasa sa pastor. Amen po ba? Halimbawa lang po, loobin ni Lord, makapag-share tayo. Kahit dalawa lang. Ba't isa sa atin? Puno ng panambahan ni Lord. Amen po. Amen? Amen. 2 Timothy po, verse 4, chapter 4, verse 2. Sorry. Sabi diyan, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumuway ka. Mangaral ka na may buong mapapagpahinuhod sa pagtuturo. Kung sabi dito, kung mag-share tayo ng Word of God, dapat intindihin po natin yung mga sinishare natin. Kukunin muna natin yung loob nila. Kung saan sila mahina, doon natin sila palalakasin. Amen? Hindi palalakasin kundi yung isasalita natin sa kanila, biblical pa rin. Yung salita pa rin ng Panginoon. Amen? Number 5. Malapit na. Ito po, palagi kang mananalangin sa Panginoon. Minsan, sa buhay natin, lalo na kung pagod tayo, hindi na tayo makapampanalangin sa Panginoon. Mas malaki pa yung oras sa cellphone kaysa sa Panginoon. Pagdating mo sa trabaho, kain ka, cellphone, tapos inaanto ka na. Sabi ng Espiritu, mag-pray ka. Hindi na kinaya ng katawan mo. Lord, salamat sa araw na ito. Amen. Tama ba yun? Tapos nakahiga ka pa. Palagi kang mananalangin sa Panginoon na may pagpakumbaba. Nanalangin ako sa Panginoon, hingi ako ng pasalamat sa Kanya dahil sa araw na ito, ginabayan niya ako. Dahil hindi lahat ng nagtatrabaho ay nakaka-uwi pa sa kanilang mga bilya. Aminin natin sa hindi yan. Pero tayo, hindi man natin nakita si Lord. Pero nararamdaman natin eh. Sino pong nangyari to sa akin eh. Nung time na yun na ako po'y nagtatrabaho. Kasi mason ako, construction worker. Proud ako doon dahil doon ako hinubog ng Panginoon. Nung nagre-retouch kami, may bumubulong sa akin, alis ka dyan. So, nung umalis ako, yung galing sa taas na scaffolding, bumagsak doon, papunta sa tinatrabahuan ko.
So, doon pa lang, hindi ko naman, medyo naiiyak na ako, pero hindi ko pwedeng ipakita sa mga tao na walang Kristo sa buhay. Hindi nila maintindihan yun eh. Kaya, pumunta ako ng CR, doon ako nagpasalamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, Holy Spirit, I love you. Dahil, tunay nga na nandito ka sa amin. Kasi kung wala ang Holy Spirit, kumasok sa akin, bangkay na. Kasi galing sa taas, scaffolding, mabigat yun. Pero sa bagat biyaya ni Lord, nakatayo ako dito. Amen? Kaya, napakahalaga ang panalangin. Hindi lang sa pagtulog mo, kung hindi sa pagising mo. Huwag cellphone kaagad. Pagising mo, kasi nakasanayan natin nung wala pa tayong relasyon sa Panginoon, pagising natin, cellphone. Hindi tayo nakapagpasalamat sa Panginoon na tayo po'y ginising niya uli. Ngayon, na may relasyon na tayo sa Panginoon, dapat unahin natin sa lahat ng bagay ang Panginoon. Pagising natin, Lord, salamat na binigyan na mo naman ako muli ng panibagong buhay, Panginoon. Sa araw na ito, ay habilin ko po ang aking buhay sa iyo, Panginoon. Yun ang gawin natin. Amen? Amen. Basahin po natin ang Psalm 37:5. Psalm or awit. Sabi dito, ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. Totoo yun. Yun nga, sinasabi ko, testimony ko. Kasi, pagising ko, ito na yung binibigas ko sa Panginoon. Lord, sa trabaho ko po ngayon, ihabilin ko po sa iyo, Panginoon. Yun po ang dapat nating gawin. Amen? Bilang may relasyon na sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Ito, pang-anim. Isang katanungan para sa atin. Sino po dito ang proud na tawagin siya ng Panginoong Kristo na anak? Amen. Amen. Huwag tayong maya. Itaas natin ang mga kamay. Amen. Amen. Ngayon, sa mensahe ng Panginoon, bakit yung title niya, commitment? Kasi po, mga kapatid, pwede itong mawala sa atin eh. Pwede itong mawala sa atin, mga kapatid. Kaya, mula nung number 1 hanggang 6, dapat panghawakan natin yun. Bakit ko po nasabi? Balik po tayo sa teksto na ginagamit ng Panginoon. Sa John chapter 1 verse 12. Sabi diyan, datapot ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Hindi lang doon natatapos eh. Ulitin ko po ha. Datapot ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sabi ko nga kanina, sino mga anak ng Diyos? Tayong lahat nagpataas. Sabi dito, sa makatuwid bagay ang mga nagsisimpalataya sa kanyang pangalan. Nagsisimpalataya sa kanyang pangalan. Kumbaga, yung buong buhay mo, sinurindir mo na kay Lord kasi nga, nagsumampalataya ka sa Kanya. Kaya ko po sinasabi na hindi lahat ng anak, habang nandito pa tayo sa sanlibutan, ay
ano na siya na, makapunta na ako sa langit dahil tinawag na akong anak eh. Hindi. Kaya nga, may guide tayo eh. Amen? Amen po ba? Naintindihan po natin mga kapatid. Basahin po natin, ito po isang babala sa mga born-again Christian. Hindi sa mga Christian na born-again Christian. Isa po itong babala sa atin. Metaphor. Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Matthew 7, 21, 22 to 23. Sabi dito, sa Tagalog, sabi ng Panginoon, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. 22, marami ang magsasabi sa akin na sa araw na iyon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipang hula kami sa iyong pangalan? At sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo. At sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Last verse, 23. At kung magkagayoy, ipapahayag ko sa kanila, sabi ng Panginoon. Kailan may hindi ko kayo kikilala. Masakit to. Magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasan, kayong manggagawa ng kasalanan. Kaya sabi ko kanina, dalawa yung Christian. Intindihin po natin ito mga kapatid, ito po'y babala po sa atin, lahat ng mga born again Christian. Kasi, itong senaryong ito, paharap tayo sa Panginoon eh. Kaya, yung tinanggap natin ang Panginoon, hindi lang dun ang katapusan, kundi mayroon pag sabi ng Panginoon, magsimpalataya tayo sa Kanya. Ano yun? Yung mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, sundin natin yun sa Panginoon. Amen? Ano yun? Ikaw at ang Diyos lang nakakaalam. Kaya kahit ginagamit ka ng Panginoon, praise the Lord, ginagamit ka ng Panginoon, pero kung mayroon ka pang bagay na ginagawa na hindi kalooban ng Panginoon, malinaw na sinasabi dito ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Dahil walang natatago sa Panginoon. Amen ba ba? Hallelujah. Ito po'y salita ng Panginoon mga kapatid. Magkabila italim. Kung natamaan ka man, pasalamat mo sa Panginoon. Hindi na, kung natamaan ka na, hindi ka na mag-aatin. No. Isa po yung kasinungalingan galing ni Satan. Kung natamaan ka, salamat Lord. Dahil tunay na ako po iyong anak. Dahil tunay na patuloy niyo po akong binago. Amen? Amen? Hallelujah. Kaya sa umagang ito mga kapatid, tayo po'y magpakalakasan sa Panginoon. Conclusion po. Philippians chapter 4, verse 13. Sabi dito, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Sinabi po ito ni Apostol Pablo. Bakit si Apostol Pablo yung palaging tinistimony ng mga pastor? Dahil alam naman natin, si Apostol Pablo, nung wala pa siyang Kristo, wala pa siyang Panginoon sa kanyang buhay, siya po yung mamamatay tao sa mga believers, sa mga sumusunod ng Panginoon. Pero nung nakikilala niya na ang Panginoon,
Grabe yung pag-init ni Apostol Pablo. Amen? Kaya nga, sabi ko, Lord, isa po itong buhay na pagtotoo, ang buhay ni Apostol Pablo. Mula ng kanyang pinakamalaking makasalanan hanggang sa tinawag mo siya. Sa totoo lang, si Apostol Pablo talaga yung nagpursige para i-share sa mga hintil ang Word of God. Mabasa na po natin dun sa Acts. Kaya sabi na Apostol Pablo, di bali nang ako po'y malugi. Philippians chapter 3:7, sabi dito, gayon man ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inaari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Amen? Dapat ganito rin tayo mga kapatid. May pasok ka ng Friday? Baliwala ko na yun. Dahil sabi dito ng Panginoon salita niya. Bakit? Dahil iniuna mo si Lord Amen po? Ibigay po natin kay Lord. Although, isang araw lang yung hiningi ng Panginoon. Hindi lang isang araw, 3 oras lang. Ang hiningi ng Panginoon. Hindi pa natin maibigay. Samantalang, tiniis niya lahat para sa atin. Kung makapagsabi lang ng Panginoon, anak, magbigay ka naman ng time para sa akin. Kinuha na kita dyan Ibigay mo yung para sa akin. Binigyan kita ng 6 na araw, 3 oras lang yung hiningi ko sa'yo. Hindi mo pa maibigay. Kaya itong Friday na ito mga kapatid, every Friday, ibigay natin kay Lord. Amen po? Amen. Tayo po'y tumayo. Praise, hallelujah. Tayo po'y aawit sa Panginoon. Damin po natin ang kantang ito mga kapatid. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon, na kahit kami po, Panginoon, Lord God, ay hindi totally sumunod pa sa iyo, Panginoon. Pero Lord, salamat sa iyong salita sa araw na ito. Nakita niyo po sa amin, Panginoon, Lord God, kung gaano niyo po kami kamahal, Panginoon. Hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon. Yes, Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad.
amin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Minsan pa pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kapatid, sa oras na ito, nirabing ni Lord, kung ano man yung mga ginagawa mo na hindi karapat-dapat sa kalooban ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi mo yun kaya na. Hindi mo yun kaya kung wala ako. Sabi ng Panginoon. Kaya ko kayo hinubog, sabi ng Panginoon. Dahil yung mga pangalan ay nakasulat na sa aklat na buhay. Anak, sabi ng Panginoon, ayokong mahiwalay kayo sa akin, sabi ng Panginoon. Isurrender mo ang mga bagay na yan. Ora baka sa kaya si makaya nakadatiya makiyatiya si ay kalama kaya na kaya si kiniyeng kula magkala kaya ka makaayap pati yang mayak yung makaya kaya masikiyaya kanaya di. Huwag kayo magpalinlang sa demonyo. Kaya Focus kayo sa aking salita. Hindi sa mga bagay na nandito sa sanlibutan ito. Palalagasin ko kayo, sabi ng Panginoon. Lord, salamat sa mensahe mong ito, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, Lord God, na kami po'y makasalanan. At Lord, sa bagat biyaya niyo po, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming binabago. Dahil sabi niyo nga po, Panginoon, sa iyong salita sa 1 John chapter 1 verse 9, Panginoon, na kung kami tapat na humingi sa iyo ng kapatawaran, Panginoon, tapat kayo na kami patatawarin mo. Sa lahat ng bagay ngayon, Panginoon, Lord God, ay aming sinusurrender sa iyo ito, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri,
pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Minsan pa mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, salamat Panginoon, Lord God. Sa salita mo, Panginoon, na inihayag, Panginoon, Lord God. Sa oras na ito, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Ay patuloy naming maaalala, Panginoon, habang nandito pa kami, Lord God, sa sanlibutan ito, Lord. Gabayan niyo po kami. Dahil palagi po namin inaangkin, Panginoon, Lord God, na kung wala po kayo, ay wala po kaming magagawa sa aming mga buhay, Lord. Thank you, Lord God, sa lahat, Panginoon. Oh, Jesus, pinupuri ka, Panginoon, Lord God, dinadakila, nilulhati, Panginoon. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Maraming salamat po sa binigay na mensahe ni Brother Jonathan. Palain ka ng Panginoon. Muli, tawag ko si Brother Francis for short exhortation. Amen, hallelujah. Tayo po ay tatapos sa pagbibigay. Praise the Lord! Amen, hallelujah. Ngayon po naman dadaan tayo sa pagbibigay po. Para doon po sa mga bago at sa mga datingan na rin, yung po ating mga binibigay po sa ating Panginoon po dito po sa tithes and offering. Ito po ay pupunta po sa mga pangangailangan po ng ating sambahan at sa mga transportation, sa mga ano po dito sa ating bahay panambahan po, dahil ako po natutuwa din po at naibalik po itong short exhortation about giving, dahil may mga kapatiran po tayo na gusto pong alisin ito pong about giving, pero hindi po sila nagtagumpay. So kailangan po ito may exhort, lalo na sa mga baguhan, kung saan po ba talaga nagpupunta yung ating mabibigay. So dito po sa ating bahay panambahan po, hindi po dito pera-pera po. So yung pong ating mga binibigay po sa bahay panambahan po, hindi po ito na pupunta sa ating pastor po. Paminsan nga po, nag-aabuno po ngayon ng pastor po natin po eh. So yun po, may mga kapatiran po tayo na yung galit sa about exhortation about giving. So hindi po nagtagumpay yung mga kapatid na po yun. So iba po na umalis na po eh. Yun. So hindi po sila nagtagumpay. So kailangan po talaga ito may exhort. Kasi po yung exhortation about giving, ito po yung pagbabalik po, pagpapala sa ating Panginoon. So kailangan po natin maipaluanan po ito, lalo na po sa mga bago, kung saan po talaga nagpupunta yung ating mga binibigay sa bahay panambahan. So yung ating pong binibigay, inulit ko po, hindi po talaga pupunta sa mga pastor po. Ito po yung napupunta sa mga pangangailangan po ng ating bahay panambahan. Sabi nga po dito sa sa Matthew 6:33, kasi po ito po din sa pagbibigay po, ito po din yung pagsisik po natin sa ating Panginoon. So po tayo po nagbigay. So isipin po natin yung ating po binibigay po natin sa Panginoon po. Sabi nga po dito sa Matthew 6:33, sabi po dito, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So sa ating pagbibigay, so yan po, ibabalik po ng ating Panginoon po yon sa ating. So yun lamang po, sa Diyos lang po ang kapurihan po. Amen. Kaya po natin tumayo at sa kanyang pinawawin. Panginoon, amen.
Manili po tayo nakatayo. Ipag-pray po natin ang mga... Lord, maraming salamat po, Lord God, sa mga nagbigay po, Lord God. Maraming salamat po sa lahat po, Lord God. At pagpalain niyo po, Lord God, ang aming mga kumpanya po, Lord God, na pagtatrabaho po, Lord God. Dahil po, Lord God, ang kumpanya po namin po, Lord God, ito po ay daluyan po, Lord God, ng iyong pagpapala po, Lord God. Kaya dalahin po namin po, Lord God, na pagpalain niyo po sila, Lord God. Ganun po, Lord God, ang mga manager po, Lord God, upang sila po ay daluyan po ng pagpapala po, Lord God. Lord, dalahin po, Lord God, ang hawak po, Lord God, ng perang ito, Lord God, na dalahin po, Lord God, na give knowledge and understanding po, Lord God, sa paghawak po, Lord God, ng mga tithes na offer nito, Lord God. Lord, sa ilang po namin nabalik po, Lord God, ang mga pagpapala po, Lord God, sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Dadako naman po pala tayo sa testimony. Sino pong pinagpala ng itong mga nakaraang linggo? Nais ko pasalamatan si Lord nung isang araw. Nag-ayos kasi kami ng assemble ng market. Katulad ko yung German na matangkad. So pinausog niya sa akin yung danan. Sabi ko, mataas niya. Abutin ko. Nawinugan ako nung yung maliit na washer. Pero may kasamang tornilyo ganun kalaki. Na kaya nabukulan ako sa ulo eh. Pero at masalamat ako yung salamin ko na ganyan lagi yan eh. Buti ka ako sa salamin tumama yung ganun. Ay, laki nun eh. Siguro mga dinos yata yung laki o 14. Laki. Talagang naramdaman ko yung parang binatukan ng tok. Buti dito tumama. Ay, sakit pa rin hanggang ngayon. Pero talagang nandun yung pag-iingat. Kasi di ko alam yung Bangladesh. Ganun sila pag gumagawa, kung ano yung iiwan trabaho, nandun lang yung sa taas. Hindi ba nililinis yung lamit, yung taas ng danan eh. Dapat pagkatapos ng magtrabaho, yung naiiwan tornilyo, tabi mo. Hindi yung iiwan mo sa taas, paano po tulad doon, hinatake yung danan. Buti ka ako yung ulo ko, tigas ng bakal. Tigas ng simento. Pero talagang nandun talaga yung pag-iingat ng Lord talaga. Pag-iingat ng Lord John kasi pagamat talagang kasakit talaga eh. Talagang namilipat ako sakit pero inatay ko na lang tumuli yung dugo pero wala talaga eh. So talaga napakabuti ng Panginoon. Yung pag-iingat niya ba, kaya napakalaga talaga ng panalangin eh. Eh, yung umaga, inumpisa pala ng umaga yun na nakalimutan ko mag-pray sa sobrang pagmamadali, late na ako eh. Kasi galing ako nito nun eh. Nung time na yun. Pagdating ko sa stoplight, hindi ko na kasi napula na pala, takpan, kahit-gito naumpok ko yung likod ng ano. Naalala ko yung ikama ko, expire. Pero sabi ko, may insurance naman ako eh. Expire nga, ikama ko. Pero, natinignan ko, sabi ko, happy! Pero kinakabahan ako eh. Pero nakita ko sa akin, lubog. Sa kanya walang gas-gas. Buti ka mo, puro luma na yung sakin namin. So, nung makita niya walang gas-gas, sabi ko, pag nagreklamo ka, para saan tayo malilig lalo? Sabi sa kanya. Yan, Ro. Konto ako, sinabi ko, Ro. So, sa Diyos lang buwan ko po yan. Amen.
Hindi po ako magte-testimony. So sino po ba? Sino meron po ba magte-testimony? Amen po. Amen. Hello, amen po. I just want to thank God kasi meron na naman akong nabiyaya. Siguro para sa akin, kaya ako gusto mag-testimony, hindi lang doon sa tagapamilaya. Kasi kung titingnan ninyo, kung kayo po ay diligently mag-aaral sa ating Panginoon, lalo yung Bible, usahin ninyo, makinig kayo ng Bible. Tapos kung ano yung na-receive ninyo, i-speak nyo sa ibang tao. May darating sa inyo na talagang na blessing. Actually, this blessing is, it's only a temporary, but ito po ay thankful ako sa ating Panginoon dahil hindi ko siya inaasahan. Hindi ko inaasahan ang aming blessing na ito. Dahil sa akin kasi, this is only temporary. Actually po, yesterday, when I was open my, kasi galing ako sa baba ng aming company, pagkat ko sa taas namin, pagbukas ko ng computer ko, nagulat ako, congratulations. I received increase. Grabe, ang taas. Sabi ko, parang hindi nakatato. Sabi ko, even in my dreams, hindi ko siya inakalang marating ko ganung kalaking sweldo. Honestly, kaya po ako every time na may kailangan, hanggang kaya ko, bibigyan ako. Even sa iba. Pero hindi ko siya inaano, sabi ko sa kanila, kung yun ang ibanggitin ko kanino galing. Kasi, para sa akin, ito para sa ating Panginoon. Galing sa ating Panginoon ito eh. It's a provide by our Lord our God. Hindi ito galing sa akin. Dahil yung ginagawa ko ay para sa ating Panginoon. Siguro, dahil siya ang ating Diyos, siya ang Diyos na buhay, pinaprovide niya yung para sa atin. Actually, hindi ko siya inaasahan talaga, honestly, na marireceive ko yung ganyong sweldo. And even the bonus ko dati, grabe, sabi ko. Siguro dahil siguro sa akin 31 years na sa pag-work sa isang industry, sa insurance, talagang lahat ng aspeto ng department, kaya ko siyang dominahin. Kung may problema sa isa, tumutulong ako sa isa. Siguro ng aming HR, even my boss, kung paano ako gumalaw. Na kahit hindi na sa aking porte, inaano ko pa rin. Kaya sabi ko, thanks God sa binigay sa aking karunungan na physical at sana mas maging matulupay pa ako sa spiritual. Dahil ang pinaka-importante po, spiritual. Ayun po ang importante. Kailangan natin makareceive, kailangan natin makakunawa kung ano yung nalalaman ng Bible. Especially po sa end times. Dahil tayo po ay sa end times na. Ayun lang po, sa Diyos na pumapuri. Thank you. Thank you po, Kuya Darius. Wala na po ba mag-testimony dyan? Kuya, wala na? Tay, tatawag ako. Wala na po ba? Kuya, ate, wala na. Okay na, bro. Wala na po, ate, tata. Yung kalungkutan mo last week, baka pwede po. So, wala na po ba? So, diretso na po ba tayo sa announcement? Ako, Kuya Jake. Ayan, si Kuya. Amen. Ako po'y nagpapasalamat una-una sa Panginoon dahil tinako niya naman po ako dito. Salamat po ako sa Panginoon. Sa buhay ni Pastor Joel, Pastor Joel. Salamat po. Hilingan dalangin ko po na tayo po'y gagamitin ng Panginoon tayong lahat. Amen. Yun lang po. To God all the glory. May announce lang po ng mga 2 hours lang. Actually po, pwede po ba tayong mag-contribute po ng kahit konting halaga po sa tulong na rin po para kay Kuya Ogie kasi po is namatay po kanyang mama. So, any amount po, bali makakatulong na rin po yun. At yung yung ating announcement, yung kung sino po ang mga gagamitin, i-post na lang po natin sa group chat. Kung sino pa po ang hindi nasa group chat, ibigay nyo na lang po ang Facebook nyo kay Pastor Joel at para mai-add po namin kayo. Wala ka pa kuya sa group chat? Ate, wala pa po kayo sa group chat, no?
Wala pa. So bigay nyo na lang po kay Pastor Joel mamaya yung nyo, para malaman nyo yung schedule. Yan. Kung may BS tayo, makikita nyo doon. Kung meron tayong prayer meeting, pwede kayo mag-attend, makikita nyo doon. Okay po ba? So, diretso na po tayo sa closing prayer. Sino po ba yung closing prayer? Tatay Fredo po, para sa closing prayer. And diretso na po tayo ng benediction para kay Pastor Joel. Todo bigay. Panginoong Diyos, nagatin man niyo sa inyo nung last Friday. Sa inyo, marami, papuri, pasasalamat para sa tapos namin ang gawain sa ating tapos. Salamat po, Panginoon, sa binigay ng talinaw at lakas sa amin po. Salamat po, Panginoon, na hindi kayo nagkulang sa pagmamahal sa amin. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong binigay niyo sa amin na natutunan namin ang inyong salita. Sana po maging ganap ang aming natutunan at gawain para makatulong sa aming kapwa, para iangat ang aming sarili, pamilya, bayan. At aking pasasalamat sa mga tumulong sa akin sa pagluluto, tulad ni Brother Richard, saka si Brother Christian. Salamat at tapos din ang pagluluto. Panginoon, ibinabalik po namin sa inyo ang kapurihan. At sa amin pong paghihiwalay sa araw nito, ipagdamag mo sa amin ang inyong presensya. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. 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 Tayo po ay manatiling nakatayo at itungo po natin ang ating mga ulo. Patuloy po natin damhin ang presensya ng ating dakilang Diyos. At itaas po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. For I decree and declare blessing upon blessing. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, receive the blessing in Jesus Christ's mighty name. Receive the blessing in Jesus' name. Receive financial blessing, material blessing, spiritual blessing. I release right now. And may the grace of our Lord Jesus, and the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you always. Amen. 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 Amen po. Hello, please. Let's dance and sing to our Lord. Amen. Patuloy sa Panginoon. Sa ligaya, nagdarama ko,
target ngayon. Ay, opo. Picture ba? Group. Ako na ang picture. Ito naman. Picture. Bigyan mo na sila. Ako na sa picture, hindi kakain. Ikaw na huwag kang kumain. Tama ka na, at mag-pray ka ng food, ikaw sa prayer. Ano na yung dalawa? Ano pa ka-hurt ko na? Kawan lang. Find your height according to your age. Okay, matangkad pa rin ako. Okay, 5 seconds to ha, 5 seconds to. Kuha pa lahat, kuha lahat. Guwapo lahat. Hindi mo sa tutod ko. Wait lang. Kaya pa ba? Tagal naman na ito. Ano? Diba, gutom na 5 ako. seconds ha, 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Sapa. 5, 4, 3, 2. Ayun, tulog na. Ay, kasa pa. Masakit mo hotbot. Sabi siya tayo. Okay na. Yan. Ganda oh. Akala kasi nalit yung service nila. Di ba sige niya niya ano? So tinawagan yung driver nila. Naglit na siya. Kasi dahil nagkakapukulit sa kanya, ako sa dalawa. Sarang wala pa dito. Sabi ko, kunin mo na kayo. Hindi na kasi natatapan sa driver. Di ba konting driver na late church? Oo, kasi may driver na siya. Ang problema yung driver na late, hindi siya namin marilig. Ano? Hindi, husband ko baka nasa kasi wala na. Ang sabi niya sa akin to is, sabi niya, wala daw sila ng ulam. Pero hindi siya mag-istorya. Kasi sa lahat yung may traffic siya. Yung pag-istorya, marami na siya. Pero mamaya pa naman. Ikaw yun, schedule. Kaysa pinuta ka, lisod na yung himdang. Duty as a Christian. Para makain tayo. Amen. Kung wala na siya ipapasigin mo, ay magpay na siya. No? Diba? Ay, sinong magpan kay Ugi? Ayaw namin maghawak ng pera.